Ngayon ay 5:13 ng umaga. Isa sa mga pangarap kong umaga yung parang makapag-drive ng BGC ng wala talaga akong gagawin kundi i-appreciate lang yung ganda niya. Yung streets ng BGC, dun basically dun mag-walking. Mag-walking tayo doon. Yun lang yung trip na gagawin natin doon. Tapos siguro breakfast tayo doon. So parang ang sarap niya lang gawin kasi dati pumupunta ako ng mga lugar na high-rise buildings like Ortigas, Makati, dito sa Metro Manila para mag-work. Alam mo yun, sasabi ka sa umaga, tapos nakamotor pa ako noon or minsan commute pa ako noon. Kaya parang feeling ko ang sarap lang sa pakiramdam ng ganito. And I hope ganito na yung gawin ko everyday naman. No? Parang pupunta ako ng office pero hindi. No? Parang pupunta ako ng mga high-rise building. No, BGC pupunta tayo Makati, 'di ba? Ortigas tignan natin. Tapos doon tayo mag-walking. Tapos mag-breakfast lang tayo sa mga coffee shop around the area, parang masayang gawin 'yun. Kasi yung ambience, parang building work 'di ba? So parang andun din tayo para mag-work. Parang nag-workout ganun ng sarili. Tapos after nun, ganado ka kasi lugar ng mga nagtatrabaho to, pag uwi mo, rat-rat ka naman ng trabaho mo talaga, ng negosyo mo, di ba? So, tara, excited ako dito para di tayo abutan ng rush hour na umaga. Biyahe tayo na may onting kwentuhan habang papunta doon. Sobrang taas ng ng binibigay niyang dopamine sa akin na parang excited ako, ganun. Kasi una siguro, umaga, tapos meron kang mission na gusto mong ma-accomplish agad. So, instead na nasa bahay ako, or nakahiga lang ako, nag-i-scroll, or nag-walking naman ako dun sa park lang na malapit, iba naman siya. Tapos yung ibibigay niyang pleasure, iba din talaga eh. Parang, okay, pupunta ka sa isang pasyalan na maganda, pupunta ka sa isang magandang lugar, tapos, wala, free ka lang, malaya ka lang, gawin yung gusto mo. Diba, parang saya lang nun. Parang saya lang nun. Wala nang dapat na masyado pang iisipin. So, pupunta ka doon, magka-park ka, lakad ka na kahit saan. Tapos ito, pag nakikita ko mga bata ulit mga high school ba to na papasok sa school. Hindi na ako nakakita ng ganyan eh, kasi parang ibang-iba na talaga eh. Siyempre, pag kunyari na subdivision ka, gigising ka, o pagpalagay mong mga 7 a.m., 8 a.m., wala na eh, nakapasok na sila eh. Tsaka, parang kailangan talaga makakita ka malapit sa school, di ba? Sa amin, subdivision, medyo looban, wala ka nakikita mga ganun. Eh ngayon, ito, makikita mo na. Makikita mo na yung mga papasok ng trabaho, mga estudyanteng papasok sa school, mga public vehicle, private vehicle na papunta sa mga kanya-kanyang trabaho. 'Di ba? Ayos na trip to. Bakit ngayon ko lang? Actually, matagal ko nang naiisip to. Kahit nung dati, na siguro mga few months back na nag-walking ako. Para pag nabuburyo na ako dun sa park, gusto kong gumawa ng trip gusto kong mag-trip. Yan. Ito yung naiisip ko talagang pinaka-swak. Wala, sobrang sobrang nagbibigay siya ng emotional feeling na ang sarap lang niya talaga, parang ang laya mo ba, no? Parang ito yung wala naman talagang malaking gastos, pero masaya. 'Di ba? Wala naman siyang sobrang nagre-require ng ano bang talaga nakakapagpasaya sa akin. Siguro out of the country na travel, yun yung nakakapagpasaya talaga sa akin eh. Kunyari, gusto mong malapit-lapit lang. Kunyari, Japan, yan, malapit-lapit lang, 4 na oras. Parang, nakaka-excite. Ito naman, yun naman yung nabibigay niyang excitement sa akin na kasi merong feeling yan, tagal ko din kasing nagtrabaho naging empleyado 2017,
2017, 17, 18, 19, 20. 4 na taon din. Suma total, no? 4 na taon din akong nagtrabaho. Well, hindi siya katulad ng iba na mas matagal pa, di ba? Iba, syempre, 5 years, 10, masyadong malapit yung 5. 10 years, 15 years. Ito parang ang laya mo lang kasi pupunta ka sa mga puntahan ng mga nagtatrabaho. Pero ikaw, pupunta ka doon para mag-trip lang. Hindi, isip ko lang. Kasi meron ako sa loob-loob ko yun na namimiss ko talaga mag-corporate. Sobrang namimiss ko talaga siya. Siguro dahil yung araw-araw, parang siya parang laro Parang nakikipaglaro ka. Yung trabaho. Pero yung pag lunch break, gagawa ka, makikipag-socialize ka. Diba? Pag may team building, manager mo, kailangan mong i-please, kailangan. Ngayon, sa akin kasi sa buhay ko ngayon, wala akong piniplease kundi sarili ko lang Masaya din siya. Yun nga yung goal Yun na yung parang pinaka dapat mong i-please. Hindi dapat yung talagang, alam mo yun. Kung empleyado ka, piniplease mo yung boss mo, that's okay. Pero dapat, kahit pa paano, piniplease mo din yung sarili mo. So, dapat may side hustle ka or hindi ko alam. Dapat merong isang bagay na piniplease mo yung sarili mo. Diba? Yeah. Saya. Masaya to. Pupunta ka doon. Trabaho ka, diba? Punta ka doon. Unang trabaho kasi mga boss, no? Starbucks. Tapos, nung pagka-graduate ko, nagkaroon kasi bumili yung airmat ko ng motor. Kaya, tas pinagamit-gamit niya sa akin. Doon na nag-start na, yun yung transportation ko. Hindi ako nagkaroon ng sasakyan until sige nga, i-sure nga natin. So, 2026 ngayon, di ba? So, magta-31 ako. Magta-31 ako ngayong, anong pangalan na ito? 2026, 31. So, 2025, 30 ako, 2024, 29, 2023. Yan. Tanda ako, 2023 ko niregalo tong sasakyan na to. Hindi kay Julia to Kay Julia talaga tong sasakyan na to. Niregalo ko sa kanya. 2023. 28 years old. Tapos yung mga barkada ko, yung mga college na barkada ko, tsaka mga kakilala ko, siguro mga 21, 22 yan, nagkakasasakyan na yan, isa-isa. Ako medyo late na ako nagkaroon ng sasakyan at nakapag-drive talaga ng May mga tinatakas akong sasakyan dati, na sasakyan ng pinsan ko, si ate ko na sa Canada na. Shoutout sa'yo, ate. Yan. Pero yun talagang, alam mo yun, papasok ko ng trabaho, motor. Suzuki Address 110. Tipid naman talaga ng motor Yeah. Yun lang yung siguro ayoko balikan. Yun naman yung parang siguro kung magmomotor ako, yung pleasure nun, yung mga big bike, tapos expressway, tapos talagang iko-content ko yung mga nagawa ko to nung kabataan ko. Bumaba ako ng Baguio ng big bike ko. Siguro ganun, pero like yung kung magmomotor ako ng maliitan, yung normal, mga 160, 150, yung nga pang normal. Hindi ko siya nakikita sa ngayon Kasi lagi ako may bit-bit. Parang feeling ko lagi ako may karga. And hindi siya magmamatch sa ginagawa ko. Ayun, kamerang to, di ba? Parang lagi ako may bag, lagi akong, ewan ko, dami kong dami kong dala. So yun na yan. Nasa na tayo? Ang tawag dito, yun yung ganda naman ng umaga, yung possible pa lang yung araw Grabe. Nakakamiss tong mga ganitong, ano ba yan, meron pang langaw, lamok. Andito na ako ngayon sa Cavitex. Ang ganda na ng Cavitex ngayon no? Sa mga nakakanood na ito na Cavitex. Ganda. Ang ganda. Sobrang ganda. Inaayos na nila. Nire-ready talaga nila
Alam nila na ang mga lupain ay mura sa Cavite. Lumipat kayo kasi aayusin naman namin yung daanan nyo para maging maganda. Maglipatan na kayo, doon na kayo lahat. Ganda. Speaking of Cavite, meron kaming tinitignang lote doon. Hindi ko na sabihin kung saan. Pero gusto ko lang siyang i-claim dito sa... Mahilig ako maganto eh. Kasi ang pinaka-biggest fan ng work ko talaga, ako din. Ako. Yung mga average natin na 10 views, 5 views, 10 views, wala naman talaga akong pakialam sa number eh. Hindi tulad dati yung pakialam ako ngayon, wala. Ang pakialam ko, nare-record ko yung ginagawa ko dahil mahilig talaga ako manood ng videos. And feeling ko sa lahat ng mga achievements na nangyari, dahil yun sa pag-look back ko palagi sa mga ginagawa ko. Tsaka minsan pag nataga ako na sa bato, alam mo yun? Kunyari, nataga ako na sa na sinabi ko sa video yun eh. Hindi ko ipapahiya yung sarili ko talaga ba? Kasi isipin ko meron akong yung lahat ng video na ina-upload ko kahit 10 views, 15 views. Isipin ko lang dyan, laging 1 million views yun na madaming nakakita eh. Ayaw mapahiya. Sino bang gustong lalaking, I mean kung siguro hindi ka ganun ka lalaking-lalaki, okay lang sa'yo eh. No, parang okay lang. Okay lang kahit di ko to pa rin yung sinabi ko. Ayoko yun eh. Ayoko yun. Gusto ko pag may sinabi ako, sinabi ko siya. Parang promise yun eh, di ba? Parang taking accountability dun sa sinabi mo eh. Parang, para ka lang nagyabang nun. Di ba? Parang nagyabang. Yun yung difference nung dalawa para sa akin personally. Anong pinagkaiba ng pagyayabang at pagkukwento? Like for example, meron akong kaibigan na close ko at sobrang lapit talaga sa puso ko. Tapos sinabi ko sa kanya na, ito yung plano ko eh. Bibili ako ng ganito. Ganito yung gagawin ko. Ito yung mga mangyayari in the next few years. Tapos, hindi mo nagawa. Pwede namang pwede naman talaga hindi mo siya magawa kasi nga plano mo pa lang yun eh. 'Di ba? Kunyari bibili ka ng Ferrari, tapos humina yung negosyo mo. 'Di ba? Paano mo na siya maabot? Pero ang point is kailangan subukan mo na gawin yung plano mo. Nandun ako sa point na yun eh. Na parang, so sinasabi ko siya. Hindi ako katulad ng iba na ayoko, sabihin mo na lang pag nagawa mo na, pag ganito, di sila yun eh, trip nila yun eh. Wala naman talagang tama at mali eh. Walang tama at mali, depende na lang talaga sa inyo yun. 'Di ba? Pero, totoo na merong pangit na effect yun kapag sinasabi mo siya. Naniniwala ako doon. Meron din siya kung medyo mahina yung utak mo. Ano ibig sabihin nun? For example, nagkwento ka ng mga goals mo, ito yung mga ganito mo, ganyan. Possible talaga na tamarin ka, hindi mo siya magawa. Kasi parang nasabi mo na eh. Tapos may nakinig, tapos parang naboost yung ego mo na, oh, galing mo naman, congrats. So ikaw tatamarin ka. Pwede yun. Eh, ang problema nga, kaya siguro hindi ko siya nakikita ang ganun. Kasi hindi ako ganun. Gets nyo? Kumbaga parang hindi ako ganun eh. Iba ako, kaya ayos lang sa akin. Plus yung yun nga, yung pag naitaga ako siya sa bato, na for example, sinabi ko, bibili kami ng lote sa Cavite, balang araw. Di ko alam kung kailan. It could take me 5 years, 10 years. Diba? Di ko alam kung ilang taon ko mabibili yung lote na yun. Basta bibiling ko yun. Diba? Gusto ko ng gusto ko itaga sa bato. Na at least ito pag napanood ko to, pag di ko nagawa, di mareremind ako na kailangan mo siyang gawin. Baka nalilimutan mo. Di ba? Baka nalilimutan mo. Gawin mo siya. Di ba? Kayo, ngayon, pinapanood nyo to. Kayo ba? Ano bang mga gusto nyong
gawin, bilhin, makuha. Diba? Kasi dalawa yun eh. Minsan pag sobrang saya ka, pag sobrang saya ka, pag sobrang hayahay ka lang, nakakalimutan mong malupit ka. Nakakalimutan mong kaya mo. Kaya mo naman talaga kahit sino ka pa ngayon eh. Kahit ano pang estado mo ngayon eh. Kaya mo. Ikaw lang din naglilimita dun. Ikaw lang din naglilimita sa mga bagay na sinasabi mo hindi. Bakit? Siguro ako nga eh, parang puro lineup 7 naman ako nun. Di ba parang, bakit ikaw hindi mo kaya? Di ba? Hindi ako ganun kagaling sa school. Ba't ako kaya ko? Kaya mo din yun. Madami ka lang rason. Di ba? Saya naman talaga, nag-e-enjoy talaga akong magganto. Parang saya-saya ba? Drive ako, tapos makikita mo itong mga to, parang, alam mong may iba dito, papasok din, or alam mo yun. Kesa yung parang 5 years ko nang nakikita yung buhay na parang lagi ako alis mga after lunch, no? After lunch na, o kaya weekend, no? Iba yung vibe ng ganito yung Monday. Sabay ka talaga sa work. Angkas Dati angkas din ako, men. Sana magawa ko to araw-araw. Parang ang saya-saya niya. Nag-enjoy ako. Dito lang ako sa part na parang, madami ng jeep. Sumasabit. Fuck. Ayan ako dati. Kogyo, Antipolo, Gate 2. Kogyo, Cubao. Sumasabit lang ako sa jeep, man. Kasi tinitipid ko yung 100 pesos na meron ako para makapag-trip. Kunyari, bakasyon, no? 100 pesos. Titipirin mo yung pang, Feeling ko abot na rin ng mga driver yun. Yung iba. Pag sumasabit, kunyari, puno naman. Dumidiskarte na tong batang to. Bahala kayo dyan. Yeah, feeling ko abot na nila yan. Shoutout kung may nanonood dito na mga parting Marcos Highway sa Antipolo, Marikina, Cainta. Ano pa bang nadadaanan nun? Pasig sa Santolan, Quezon City. Shoutouts. Malapit na. Ano tayo? 8 minutes. Ilang minutes ba itong video natin? Diba? Ayos, dire-diretso lang to. Yeah. Nakakamiss din maging normal. Nasabi kong nakakamiss din maging normal. Kung ako merong choice na kunyari, kaya kong pagganahin yung business ko, tapos magko-corporate ako, parang hirap niyang tanggihan. Totoo, promise. Kunwari, kaya ng oras ko mag-work. Hindi, half day siguro ang pinakaya kong ibigay. Siguro kaya kong ibigay 8, 9, 10, 11, 12. Mga ganun, kaya ko siguro ibigay yun. Kasi may oras talaga ako. Sobrang thankful ako kay Lord kasi meron akong oras. Kasi pa meron akong oras mag-trip, parang nasa sa'yo na lang yun na time management na lang. Kung gigising ka ng maaga, dahil natulog kang maaga, gumising ka maaga, meron kang free time. Ganun ko siya tinitignan Yung 24 hours, yun? Para sa akin, yun? Di ba parang, umaga na naman, tanghali. Hindi. Tinitignan ko yung 24 hours as, premyo. Premyo siya na, yung sobra doon yun yung premyo. Di ba? Yung mga sobra doon. Parang, kunwari, nagla-live ako sa Facebook, 8:30 PM hanggang
Ang maximize na natin hanggang 12:30. 8:30, 9, 10, 11, 12. So, 4 na oras yung work ko sa gabi. Ang pagpalagay mo ng yung mga invoice pa, yung mga packing. Pagpalagay mo nag-work ako ng mga 10 hours per day. Tutulog ako, 6 lang talaga, 6 to 7. Hindi ko na kaya yung 8 eh. Parang, galaw, galaw, galaw. Pero, pag pagod, kunyari galing ka sa labas, may ginawa ka. Yun, siguro 8 ka nun, no? Siguro mga 6, 7. Yan, mga 6, 7 hours. Okay na ako dun. Yun na siguro, no? Kasi parang feeling ko masama naman yung 4, 5. Pero kung kaya ko yun, bibigyan mo ako ng 4, 5 hours, feeling ko kaya ko yun. Kaya mag-function. Pero may naps sa hapon. So, ayun. Nandito na tayo sa BGC. Yeah. Na kasi itong BGC, parang nakikita ko lang talaga to ng umaga kapag may meeting. Alam mo yun, or weekend. Di ba kakain kayo sa labas, si Julia, dadala namin si Julian. Si Julian ba nakapunta na dito? Hindi ko sure. Pero, parang ganun ko nakikita yung BGC eh. For the last almost 6 years. Pero dati nung nagtatrabaho corporate ako, kunyari mag-set ako ng meeting, may kliyente ako, dito kami mag-meet or dito mga building, no, yung mga kliyente. Mga B2B kasi, business to business, sakita mo yung negosyo nila. Tapos mag-set ka meeting kung pwede sila makausap. Sales din. Yeah. Ngayon naman, nakikita kong pwede ko tong araw-arawin eh, kung ako lang. Araw-arawin ko to. Di parang feeling ko nagko-corporate ako kasi pumapasok ako eh. 'Di ba? Ginagawa mo yung ginagawa mong pumunta sa lugar ng mga nagtatrabaho. 'Di ba? O hindi mo mararamdaman. Ang pinagkaiba lang sila pumapasok sila sa building. Ikaw bawal ka lang pumasok dun eh. 'Di ba? Pero nandito ka sa nila, pugad. 'Di ba? Oo nga, tamang sino mga magsabi kasing bawal yun? Wala naman eh. Buti sana siguro kung nasa point ka na parang iniisip mo yung mga small details, no? Like, kapag nagganto ako, gagasolina pa ako, siguro kung ganun tinitignan mo siyang ganun, hindi mo tinitignan yung effect niya sa sarili mo, pwedeng wag mo siyang gawin. Like, syempre may parking, sa'yo mong 50 pesos. Magagasolina ka. Pagpalagay mo magkano ba gasolina ngayon? 80. Sa'yo mo ng 2 litro papunta dito, kunwari na lang, no? 2 litro. So, 80, 160, o 320. Diba? So, mga 500 para makapag-trip. 500. Pero yung feeling na ibibigay niya, yung growth na ibibigay niya, everyday 500, ano ba naman yung 500 pesos para papasok ko sa trabaho, di ba? Ngayon naman kahit nga pumapasok ko sa trabaho, di ba, meron naman talagang taya. Di ba? Anong mga taya doon pag pumapasok ang trabaho? Yun din. Gagasolina ka din. Magbabayad ka rin sa mga public vehicle. Di ba? Yun, sarap naman maglakad dito. Parang feeling ko, pag nagpanlakad ako dito, yung ibinibigay niyang feeling, pare, parang dito ka nakatira. No? Dito ka nakatira sa mga high-rise building dyan ng mga condominium, penthouse, tapos nakapang-jogging ka umaga, maglalakad ka. So basically, parang natatry mo yung buhay ng mga bumili ng apartment or condominiums dito. Magkano ba condominium sa BGC? Siguro studio, pinakamababa, mga 6 to 8. Yung dito sa sentro. Meron bang ganun? Or mga 10 to 12 na? Hindi ko alam. Pero last time I checked, mga 6 to 8. Kung di ako nagkakamali. Meron ako nakita. Hindi ko lang alam kung saan location talaga nun. Parang, ito yun Ito yung 6. Hindi ko na alam. Basta parang, alam ko meron 6 to 8. Pero that was maybe 2 to 3 years ago na mga nag-check pa ako nun. Tsaka siguro kaya naisip ko tong trip na to. Tsaka gusto ko tong gantong trip. Kasi iba yung downtown din eh. Alam mo yun? Iba yung pag pabalik-balik na talaga ako sa US, yung standard ko, yun yung nakakalungkot eh. Nakakalungkot kasi umangat siya.
maganda siya kasi mas nalalaman mo yung worth mo, ano yung gusto mo, ano yung komportable. Pero, at the same time, parang dapat meron kang tinatawag na ano, kumbaga, kailangan malawa ka. Kailangan malawa. Kasi kung hindi, mahirap ka pasayahin. Yun yung feeling ko sa akin. Mahirap na ako pasayahin. Yung mga bagay na ano, na paano ba, na parang sa iba okay naman na, sa akin parang ko niyan. Na parang nagtutunog akong pangit. Pero hindi, dahil kasi may mga nakita kang lugar na ang gaganda. Na parang ito na yung standard ko, ito yung ganito, ayoko sa ganito. Nagkaroon ako ng ganun. Kaya itong mga ganitong moments, nakikita ko siya eh. Like for example, ano ba? Kunyari, ito real talk, kunwari pupunta ang ito yung totoo eh, 'di ba? Kunyari pupunta ako ng isang kainan somewhere, hindi ko alam kung saan, no. Kunyari BGC, MOA. Minsan parang okay, sige, yung pagkain, okay, ano siya, masarap naman talaga siya. Pero parang yung saya sakto lang. Kasi parang normal na. Alam mo yun, parang normal na kasi, kaya parang wala masyadong nakukuha ang saya. Yun yung malungkot doon. Tulad ng, ano pa ba? Eto siguro sasakyan, dahil parang, normal na, sasakyan ka na. Pero dapat hindi eh. Dapat masaya ka eh. Yun yung inaano ko. Dapat masaya ka. Uy, ito parking to. Nalampasan ko kasi yung ano ko. Nalampasan ko yung park. Ang luwang naman ng parking na to. Saan kaya entrance na ito? Ayun, meron doon. Parang okay mag-park dito ah. Sama kayo, maglalakad tayo dito sa BGC. Sama ko kayo. Walk trip tayo. Parang podcast na nga lang yung nangyayari eh, no? Hanapin natin. No, right turn then. No, not right turn. Yeah. Ano pa? Aga, no? Salita tayo ng salita. Yan talaga. Basta mag-upload. Basta may upload. Pwede mo naman itong gawing white noise eh. Hindi na nga to entertainment eh. Parang ano, hindi siya yung entertainment na 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes na hardcore edit. Ito yung parang pwede mong pakinggan with the least attention. No? Okay, nandito tayo sa parking. Salamat po. Okay, so okay naman dito. Feeling ko ito yung mga parang magpapasaya sa akin. Yung isa-isahin ko yung mga parking dito sa BGC. Tapos magti-trip lang akong ganito. Tapos parang yung mata ko na parang saan merong parking na pinakamaganda? Yes, no? Saang parking kasi ito, ewan ko nakikita nyo, no? Pero outdoor base, nakita nyo naman di ako umikot-ikot, di ba? Parang nakikita ko lang na ang sayang mag-trip, no? Sa ganito. Parang sayang mag-trip. Si Julia naman, kung may isip nyo, kung pumasok sa isip nyo na, bakit hindi mo sinasama si Julia? Siguro over the years ng ano, or siguro, pwede rin itong ma-apply nyo sa mga partner nyo or kaibigan nyo. Siguro okay na isang beses kang mag-aya. 2, 3. Pero pag masyado kang affect, actually pwede ka mag-aya araw-araw eh, kung gusto mo eh. Hanggang sa gusto mo. Pero ako kasi parang pag na-hurt ka na ayaw niyo sumama sa trip ko ah. Diba? Maapektuhan ka lang din eh. So,
might as well do it on your own. Di ba? Basta nag-aya ka ng isang beses, signal na yon, di ba? Nasa ano na lang nila yun eh, nasa katawan na lang nila yun kung, oy, sama ako sa'yo, gusto ko yung trip mo. Kailangan mong pakita na lang, hindi na siya yung parang, kailangan mong, alam mo yun, invite. Hindi siya ganun eh. So, papakita ko muna sa inyo yung view kung ano tong parking na nakita natin. No? Dito tayo standby. Inisip ko nga, mag-walking ba tayo, magkakape muna para meron tayong caffeine sa katawan natin. No? So, papakita ko sa inyo gano'ng kaganda dito. Itong nakikita ko ngayon. Iyan, no? Yan yung view ko ngayon. Dito sa Manibela. Ayun, no? Ayun, no? Diba? Okay, diba? Ayun, no? Sige nga. Ayos din. Tayo mag-trip. I wish meron lang ako kasama talaga sa mga gantong trip. Diba? Ayun, no? Sarap maging malaya, oh. Uy! Favorite tambayan ko na to. Hanap pa ako ng mga matitinding ganto. Okay? So dito, tamang stretching muna tayo. Tayo mag-trip sa isang magandang lugar. Okay to. So ito yung tuition fee mo. Gasolina. Di ba? Titimbangin mo lang siya eh. Doon ba ako sa Oval araw-araw? O dito? Di ba? Tapos iwiweigh mo siya yung mga bagay-bagay. Huwag mo iisipin lagi na pera lang. Kasi mahirap pag pera lang inisip mo. Siyempre iisipin mo paano ba? Kasi feeling ko kung lahat pera titignan mo, mahirap eh. Lalo kung tipid kang tao, mahirap. E di kung ganun, bata ka pa lang, madami nang di nag-aaral. Kasi yung tuition fee titignan, di ba? Yun o. Okay to. Nag-e-enjoy ako. Tapos hindi masakit yung araw kasi maaga ka. Malapit ako dito ngayon sa pakita ko sa inyo. Malapit ako dito sa W Global Center. Tapos ang gaganda ng mga building na nandito. Yan. NCSF. Yan. Nakapark lang siya dyan. Tapos, ganito lang pala parking ng BGC. Di ba oras na ng trabaho? Bakit ganun? Baka yung naparkan ko wala masyadong office area dito. Kaya ganun. Wala masyado eh. Parang di naman siya malapit sa mall din. Okay na ako dun. Tara, bakbak tayo. Magtatanong tayo sa guard saan. Hindi, try muna natin mag Google Maps. Yan, nakapagsapatos na rin tayo. Lakad na tayo. Mamaya na tayo mag Google Maps. Tingnan natin kung tama yung lalakaran natin kahit di tayo nag Google Maps. Let's go. Alam niyo tong BGC, tagal lang na itong nandito eh. Tagal ko na rin dito eh. Pero minsan kasi, hindi mo na-appreciate yung dito pala. Parang alam ko dito eh. Pero di ko talaga alam saan ako pupunta ngayon. Yung BGC, men. Teka lang, naka-zoom yata eh. Oo, maganda na siya. Hindi naman na bago sa akin to eh. Pero sa ibang angulo ko ng ganda siya nakikita ngayon. Na umaga, tapos nandito ka para wala talagang gawin at maglakad lang. Diba? So parang kakaibang ganda rin yun. Kung iisipin mo. Mamaya hindi tayo makabalik eh. Hindi. Ay, alam ko na to. Italianis. Okay. Ayos to. Ito, SBC oh. Monday to Thursday, 7 a.m. to 12. Pwede na tayo dito. Ayoko na talaga ng SB. Parang medyo umay na. Tara, upo muna tayo dito. Ano tayo naman pagtitripan dito ng upuan.
Yun, so dito muna tayo sa tapat ng Seattle's Best Coffee. Tambay lang tayo dito. Nasa gilid ko rin dito yung ano, itong ano, ayan o. Pansin nyo na ba? Ayan. Yung Nike. Ayan, tambay tayo dito. Sarap magawa yung mga ganito, pre. Parang pakiramdam sobrang laya. Kasi di ba pupunta ka dito, magla-lunch ka, magdi-dinner ka. Diba? Parang pwede mo pala siya gawing bahay. Depende na lang sa trip mo kung paano mo siya gagawin eh. Uy, merong Krispy Kreme. Krispy Kreme na lang kaya. Hindi ko pag ganun kasi na-appreciate yung kape nila eh. Laging donut eh, pag Krispy Kreme. Kaya parang gusto ko subukan. Pero yung SBC, subok yan. Masarap talaga yan, Seattle's Best. Naging paborito ko rin yun eh. Sige, magki-Krispy Kreme tayo. Pero 7 pa rin siguro bukas niyan. Kaya, yung pinakamaganda, maglalakad na ako para pumandar na tong steps ko. Tapos reward ko na yung kape. Tapos standby. Pwede ko na rin i-edit dito itong ginagawa kong video eh. Diba? Okay. Pwede yun. Sige, walk trip muna tayo. Since ang chinek ko yung mga ano dito eh. Kanina may nadaanan din akong kapiyan. Nakalimutan ko na yung pangalan. 7 ano din siya. 7 a.m. din yung bukas. So most likely, 7 yung bukas ng mga boutique. Dami talagang tumatakbo dito. Okay na spot to. Tagal ko nang may transpo, hindi ko naisip to. Sana makaisip ako ng mga malulupit na trip. Yung mga trip na gusto ko eh, tatambay sa parking lot pag gabi. Ngayon, tatambay ka sa gabi doon, kunyari Friday night, tapos kausap mo lang yung gusto mong kausap. Tara, tambay tayo parking lot. Usap lang tayo dyan. Tapos ang gaganda ng view. Di ba parang isipin mo, nakatambay ka sa likod ng sasakyan mo. Pwedeng may drinks ka, pwedeng naka-Gatorade ka lang o kung ano man. Tapos, yung view nyo, mga building, ang gaganda. Parang ang sarap ba mag-usap ng mga plano, ng mga bagay-bagay. Di ba? Parang, ewan ko, ganun lang siguro talaga ako. Masyadong western eh, no? Yung mga trip. Eto, ganitong trip. Di ba? Sa naniniwala ako na parang pag pumunta ka din talaga sa mga lugar ng mga mayayaman, magiging ganun ka din eh. Di ba? Sumama ka sa mga basketball player. Yung basketball player ka din, sila kasama mo lagi. Yung ginagawa nila, ginagawa mo din. So, samahan mo lang talaga yung mga taong gusto mo maging ikaw. Yun yung napansin ko pag nasa gantong edad ka. Kasi pag mga 18, 19, 20, kung sino lang yung trip mo talaga, kung sinong vibe mo lang eh. Sinong kaparehas mo. Di ba? Kaparehas mo. Anyway, yun na siguro muna. Yun na yung pinakamagandang gawin natin. No? Maglakad. Maglakad na muna. Para after nun, pwede na tayo mag-reward, which is yung kape. Kasi naisip ko, kung mag-aantay pa ako ng 7, initially, ang plano talaga, magkape muna bago maglakad. Ang problema, kung papatayin ko yung oras, stationary ako, nakaganto lang ako, mag-aantay ako ng 45 minutes para makapagkape. After doon ako maglalakad. So, mainit na. So, parang feeling ko, hindi yan tama. So, lalakad muna tayo. Then, siguro di ko na iba-vlog dahil sobrang daming tao dito. Tapos, hindi ako naka-DJI. So, maalog to sigurado. Kaya, okay na muna to. Tamang walk trip muna ako. Yo, so dito tayo sa Krispy Kreme. Binigyan nila tayo ng libre. May libre kasi kapag naka-on daw yung ilaw-ilaw nila dun sa pinakita ko kanina, may libreng donut. So, actually para kay Juliet lang talaga dapat eh. Para kay Juliet. Binilang ko siya. First time ko makita itong mga ganito eh. Mga parang premium. Mga flavors. Usually kasi glaze lang ako eh. Yun lang talaga ako. Ayos na ako. Tapos, meron silang limited offer. Feeling ko magugustuhan ni Julia to. So, minsan na ewan ko ganun yung mga babae, no? Basta lang cute, pwede na yan. Ano? SpongeBob, pistachio. Yan. So, meron tayong pasalubong. Pero sa kanya naman to, sa kanila to sa bahay. Trip nila. Ako hindi ako masyado talaga sa
Pag trip na trip ko lang, doon lang ako Ba't ganun? Doon lang ako mamatamis. So, okay na to. Ito, wala naman akong choice kasi libre. So, kainin na lang natin. Actually, meron nga silang binigay, oh. Makakuha ka pa ng, 2 libreng donut. Kapag sinagutan mo yung So, ang dami na nito, eh. Huwag na tayo masyadong masiba. Hindi naman na mauubusin dun, eh. Okay, so to. Tara. So, pupunta na tayo sa parking, tapos enjoy natin tong kape natin. Doon tayo magkakape sa parking. Sa driver seat na siguro kasi umuulan din. Ito yung magandang panahon eh, umuulan-ulan. Buti may cup tayo. Napaka-importante talaga yan. So, let's go. Napagod din ako. 1 hour mahigit ako nag-walking. Ang ganda, sayang di ko na-videoan. Pero ganda, sobrang ganda ng spot. Sarap pag-walking doon. Feeling ko araw-araw ako dito. Yun, so dito na tayo sa sasakyan. Tambay muna bago umuwi. At yung masarap na panahon, sobrang parang gloomy siya pero hindi na umuulan. Kanina umuulan eh. Ambon lang pala pero ito yung mga bagay na na-enjoy ko talaga. Self-time, me time. Mahilig ako sa mga me time. Siguro nung napagod na lang din ako mag-aya. Kunyari may mga trip akong gawin tapos parang yung niyayaya ko, pwedeng busy siya kaya wala siyang oras, alam mo yun, busy siya o di niya lang talaga trip yung mga ganito. So doon ko siguro mas na-appreciate na parang mabilis lang yung buhay, di ba? Parang gawin mo yung gusto mong gawin. Hindi ka pwedeng mag-aantay lagi ng ng kasama. 'Di ba? Enjoyin mo siya. Gaya ng sabi ko, 'di ba? Etong isang dosenang donut na to, para kay Julia to tsaka kay ate sa yaya ni Julia. 'Di ba? Hati sila. Binigyan nila ako ng libre. Tapos ito pa yung paborito ko talaga. So, may libre, kainin na natin. Hindi naman talaga ako sobrang strict sa rehab ko na ganito eh, na araw-araw walking, workout, eating right. Yung hindi na ako kumakain ng 12:00, magpapagrab ako ng 12:00 ng gabi, 1:00 ng madaling araw. Yung pa lang araw-araw, alam kong umu-okay ako. Tapos nag-walking pa ako, okay na yung kinakain ko. Diba? So, ito, hindi ito makakasama ng sagad. No? Ang galing lang ni Lord kasi sobrang lapit lang dito. Isipin nyo yun, yung na-parking ang kong to, sobrang lapit lang dun sa oval. Sayang hindi ko napakita sa inyo. Pero isa siyang malaking oval. Tapos makikita mo dun parang obvious na mga taga dito lang itong mga to Kanyari, magigets to ng mga Tagalog, Kasi tinanong ko kay Juliet kung alam niya eh. Kumbaga, dito kasi sa Manila, di ba? Kung may nanonood man itong taga Bisaya sa Mindanao, hindi ko alam kung magigets nyo. Pero dito kasi sa Maynila, parang, meron kaming dito na, parang mukhang Atinista or Lasalista to. Pag sinabing ganun, di ba, parang yung unang tingin mo palang premium yung tao. Di ba? So parang ganun lang siya. Hindi ko alam kung saan naputol, pero naputol eh. Naubusan na ng laman yung memory card, kaya naglipat ako ng isa pang memory card. Mambon na naman ulit. Pero okay pa yan. Okay pa yung camera dyan. Kwentuhan muna tayo bago bumiyahe. Siguro ang pinaka magbe-base na lang kung uulit ako dito, depende din sa biyahe. Kasi mamaya yung biyahe ko pa uwi, 2 oras, di ba? Kanina biyahe ko, parang 20 plus minutes lang. Tama ba? 20 minutes lang papunta. So far, nagustuhan ko lahat. May oval, may kapihan, tapos parang mas may inspire ka. Parang feeling ko pag araw-araw ko to gawin, tapos nagagandahan talaga ako kasi hindi ako naglakad sa basta-basta na yung high street. Naglakad ako sa mga lakaran na parang bihira ako madaanan. Kasi pag namamasyal ka, syempre doon ka sa mga kainan, di ba? Kanina yung trip ko talagang parang ang sarap, parang kung araw-araw ko ito gagawin, makakabisado ko yung BGC, o di naman kaya, parang
baka balang araw kapag, syempre di ko priority, bahay dito 6. Alam ko talaga 6 million to 8 million yung studio type. Ibig sabihin ng studio type, walang kwarto, yun na yun. Nandiyan na yung kama mo, nandiyan na yung kusina mo, nandiyan yung sala mo, yun na talaga studio. Ayoko naman ng gano'n kasi hindi yun practical. Hindi mo doon dadalhin yung, kung normal kang tao, hindi mo doon dadalhin yung pera mo. Between 3 million na bahay hanggang mga 10 million. 'Di ba? Pwedeng magko-condo ka pero at least one bedroom, 'di ba? At least one bedroom, two bedroom, mga ganun talaga yung pinaka-practical. Pero ang studio type na 3 million, parang oops, kailangan mo ayusin yung decision mo eh. Parang baka may better pa, 'di ba? Sa akin lang naman, pero pwedeng hindi ko alam yung sinasabi ko, 'di ba? Pwedeng hindi ko alam, pero sa akin lang kung meron lang ako sakali ganung pera. Hindi. Ang nakikita ko sa sarili ko yung parang nakita ko sa Amerika na malalaki yung space. Gusto ko parang kaya ko maglagay ng kahit wala kang pambili, no? Kunyari, itong sasakyan mo. Gusto ko yung garahe ko pang-apat eh. 4 na sasakyan yung kasya. Hindi ko alam kung ano, pero parang at least kapag yumaman ako, kaya kong, alam mo yun, kaya mong maglagay. Di ba? Compare sa, ay, bilhin na naman ako lupa. Yun yung pinakamahal eh. Bilhin na naman ako bahay. Yun yung pinakamahal. So dapat, kung bibili ka ng lote, yung exceed na expectation mo. Parang ito, di ba? Lalakad ka dito, kutsa. Iba iisipin, uy, gumagastos ka. Hindi, tuition fee yun eh. Tuition fee yun na pumunta ka dito para ma-inspire. Araw-araw ka na-inspire. Ano mga kotse nakapark dito? May Raptor, may Alphard, may Territory. Basta ang daming magagandang, may Tesla. Parang ano siya eh. Basta gets yun na yun. Alam ko, gets yun na yun. Gets yun na yun. Feeling ko hindi nag-work sa akin eh. Kasi laki talaga ako ng hood sa mga hindi nakakaalam sa inyo, lingid sa kaalaman nyo. Sa squatteran ako, looban. Kung saan paglabas mo ng bahay mo, nakahubad yung mga tao. Mga lalaki ba? Naglalakad nakapaa. Walang tsinelas. So, binibigyan ko lang kayo ng imagery na ganun, sa ganung lugar ako lumaki. Hindi subdivision. Pero kami yung parang kaya ko pag-aralin ng private school. Ganun ba? Ganun yung datingan namin doon. Tapos parang nakikita ko, ano kayang feeling pagkasama yung mga classmate mo sa private school na mas okay sa buhay. Hanggang nung college, nakita mo yung mga bata dito, mga disasakyan to mga college student na to. Hanggang sa parang feeling ko, pag lumalangoy ka talaga kasama yung mga taong mas mataas sa'yo, lawakan nyo yung isip nyo hindi yung pag sinabing mas mataas, parang mas superior, hindi. Pero aminin na natin, meron talagang taong nakakaangat sa atin pagdating sa financial or lawak ng utak. No? Kahit nga lawak na lang ng utak mas mataas sa atin sa pag-iisip. Meron talagang ganun eh. Again, kailangan self-aware ka na ganun. Kasi kung hindi, feeling mo ikaw na pinakamagaling. Feeling mo lahat ng desisyon mo tama, pero iisipin mo, ano ba talaga nangyari for the last 5 years? Nagmamalaki ka na, hindi ako, ito mas tama ako kaysa sa taong sinasabihan mo. Nasaan ka ba for the last 5 years? Diba? Ganun siya eh. Kaya, kailangan aware ka. Dapat makinig ka sa taong gusto mong sundan, makinig ka sa taong mong gustong maging. Kailangan yun. Kasi pag di ka aware, pwedeng sarili mo yung magdadala sa'yo sa maling desisyon. Kapag kino-close mo yung opportunity, kino-close mo yung, alam mo yun, utak mo, dahil feeling mo, hindi to pwede. Yun ang magpapahamak sa'yo. Yeah. Ayos. Actually, feeling ko mahaba na itong video na to. Pero yeah, yun yung suma total na itong araw ko. Nag-enjoy ako kasi ang oras pa lang, pare. Almost 8 a.m. pa lang. Umalis ako ng bahay, alas 5. Para sa akin, buo na yung morning ko. Alam mo yun, parang nahirapan na ako, ready na ako mag-work. Gusto ko na umuwi. Yeah, maliligo. Okay, lapat ko yung likod ko saglit. Pahinga lang ako. Tapos, tara, trabaho tayo. Parang okay to. Hopefully, kaya ko to gawing araw-araw. Pero yung vlog, di ko alam kung. Siguro yung DJI sa Oval, no? Pwede yun.
magandang trip yun. Pero yung ganito ka podcast, trip nyo ba? Hindi ko alam eh. Pero kung tinapos mo to, comment ka dyan. Maraming salamat. Jao, Underground. Paalam.